Taong 1999 sa Hong Kong, may isang matalinong dalaga na hinahangaan ng marami. Naniniwala siya noon na ang mga kaibigang makikilala online ay magdadala sa kanya ng saya at pag-unawa. Ngunit walang nag-akala na may mangyayaring hindi inaasahan. Isang pangyayaring magbabago sa lahat. Siya ang pangunahing tauhan sa ating kwento. Si Kaidan, 35 taong gulang. Isang mananaliksik sa Universidad ng Hong Kong. Noong siya ay 24, lumipat siya kasama ang kanyang mga magulang mula sa kanilang probinsya patungo sa Hong Kong. Sa lungsod na maunlad ngunit banyaga para sa kanya. Tumanggi siyang magpadala sa hirap ng realidad. Sa halip, dahil sa kanyang matibay na determinasyon at matalas na pag-iisip, unti-unti niyang naabot ang isang katayuang kahanga-hanga. Hindi lang siya mahusay sa trabaho, kundi taglay din ng pampihirang kakayanan sa pamamahala ng pera. Sa pamamagitan ng pamumuhunan sa stock, nakapag-ipon si Kaidan ng ari-ariang nagkakahalaga ng milyon-milyong Hong Kong dollars. Kalaunan, dahil sa kanyang kahanga-hangang mga akademikong nagawa, natanggap siya sa programang pananaliksik sa social medicine sa Universidad ng Hong Kong at agad din siyang naging isang mananaliksik. Noong panahong iyon, tila napakaliwanag ng kinabukasan ni Kaidan. Siya ang pinagmamalaki ng kanilang pamilya. Ang perpektong halimbawa ng isang babaeng matalino, may kakayahan at tila tinadhana sa isang matagumpay na buhay. Para sa isang katulad ni Kaidan na manatiling matatag sa lipunan ng Hong Kong noong mga panahon iyon ay hindi yun madali. Upang lubos nating maunawaan ang paglalakbay ni Kaidan, kailangan nating balikan ang taong 1970, panahon na lumalaki ang agwat ng ekonomiya ng Hong Kong. Noong panahon iyon, pumasok ang Hong Kong sa panahon na mabilis ang pag-unlad, lalo na sa industriya ng tela, konstruksyon at pagmanupaktura. Taon-taon patuloy na tumataas ang pangangailangan sa mga manggagawa, samantalang sa liblib na lugar ng mainland, labis ang hirap ng buhay, mababa ang kita at halos walang pagkakataong umangat. Sa ganitong kalagayan, daang libong taga-mainland China ang nagbabakasakali at nilagay sa panganib ang kanilang buhay patungong Hong Kong. Bitbit ang iisang hangaring makahanap ng maayos na buhay. Taong 1974, ipinakilala ng pamahalaan ng Hong Kong ang tinatawag na touch-based policy na nagbibigay daan sa mga tumatawid ng hangganan na manatili kung saan sakaling makarating sila sa sentro ng lungsod ay makipag-ugnayan sa mga otoridad upang manatili ng legal. Sa gitna ng pagdagsang ito ng mga migrante, isang pangkaraniwang pamilyang magsasaka mula sa Jiangji ang naharap sa isang desisyong buhay o kamatayan, ang mga magulang ni Kaidan. Dahil sa matinding hirap ng buhay, pinili nilang tumawid ng palihim patungong Hong Kong, umaasang makapagtatayo ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang anak. Gayunman, nang umalis ang mag-asawa, hindi nila kayang isama si Kaidan. Wala silang magawa kundi iwan ang bata sa pangangalaga ng kanyang matatanda at may hinang lola at lolo noon, 74 at 72 taong gulang. Kapwa mahina na ang katawan, sila lamang ang naging sandigan ni Kaidan habang siya'y lumalaki sa isang mahirap na nayon. Sa isang sira-sirang bahay na puno ng pananabik para sa mga magulang na matagal nang wala. Samantalang sa malayong Hong Kong, ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho ng walang tigil araw at gabi. Iniipon ang bawat sentimong kaya nilang ipadala pa uwi, sa paniniwalang darating ang araw na muling mabubuo ang kanilang pamilya. Sa kabutihang palad, ipinamalas ni Kaidan ang pambahirang talino at kakayahan sa pag-aaral. Natapos niya ang junior high school sa loob lamang ng 2 taon at nakapagtapos ng high school sa susunod na 2 taon, isang bagay na bihirang magawa ng iba. Dahil sa kanyang kahanga-hangang mga resulta, natanggap siya sa Jiangxi Provincial Medical College kung saan siya nagpakadalubhasa sa larangan ng ginekolohiya. Pagkatapos niyang makapagtapos, agad siyang natanggap sa Departamento ng Obstetrics at Ginekolohiya ng isang lokal na ospital. At
At sa murang edad pa lamang ay naging pinuno na siya ng departamento. Tila napakaganda ng kanyang kinabukasan at tila puno ng pag-asa at magagandang pangarap. Ngunit nagbago ang takbo ng tadhana. Ang mga magulang ni Kaiden matapos ang maraming taong pagkakawalay sa kanilang anak ay labis ng pinahihirapan ng pangungulila. Alam nilang hindi maaaring magpatuloy ng ganito ang kanilang buhay. Noong 1988 nang si Kaiden ay magdadalawamput-apat na taong gulang, napagdesisyonan ng kanyang ina na dalhin siya sa Hong Kong upang muling magsama-sama silang pamilya, kasama ang kanyang ama. Isang bagong yugto sa kanyang buhay na nabuksan. Ngunit ang realidad sa banyagang lupain ay hindi naging madali. Hindi kinilala sa Hong Kong ang kanyang mga kwalifikasyon bilang doktor mula sa mainland. Kaya't napilitan si Kaiden na talikuran ng medisina, ang propesyong pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay, kabataan at sigasig. Kalaunan, nakakuha siya ng trabaho sa opisina ng isang department store. Bagamat karaniwan lamang ang posisyon dahil sa kanyang talas ng isip at likas na pagkanegosyante, agad niyang napatunayan ang kanyang kakayahan. Mula sa kanyang mga katrabaho, natutunan niyang mamuhunan sa stock market at ang mga stock na hawak niya ay lumampas na sa halagang 2 milyong Hong Kong dollar. Isang tagumpay na hinangaan ng marami. Maging ang kanyang mga katrabaho ay tinawag siyang ang mayamang dalaga, bilang tanda ng paghanga. Sa panahong iyon, tila naglalakad si Kaiden sa ilalim ng liwanag ng tagumpay. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay nananatili ang isang pangarap na hindi kailanman nawala: ang muling makabalik sa larangan ng medisina. Noong 1997, sa edad na 33, muling nagliyab ang apoy ng kanyang pangarap. Nagpasya siyang mag-apply sa Departamento ng Social Medicine sa Universidad ng Hong Kong upang ipagpatuloy ang kanyang espesyalidad. Dahil sa matibay niyang pundasyon sa pag-aaral at sa kanyang walang humpay na pagsisikap, naitalaga si Kaiden bilang isang mananaliksik, isang posisyong pinapangarap ng marami. Ang dalagang minsang lumaki sa kahirapan ay narating na ngayon ng rurok ng kanyang karera. Tila taglay na niya ang lahat: talino, reputasyon at isang maliwanag na kinabukasan sa kanyang harapan. Mula rito, lalo pang umangat ang karera ni Kaiden at tila bumalik na siya sa landas na tunay na minamahal ng kanyang puso. Habang patuloy na umaasenso ang kanyang buhay sa akademya, may isa pang pananabik na nakatago sa kanyang kalooban: ang pag-asang makilala ang lalaking makakasama niya sa pagtatag ng isang tahimik at masayang tahanan. Gayunman, mataas ang pamantayan ni Kaiden pagdating sa pakikipagrelasyon at lalo siyang maingat pagdating sa usapin ng pag-aasawa. Dahil dito, kahit lumipas ang mga taon, wala pa rin siyang natatagpo ang tunay na akma para sa kanya. Sa panahong iyon, nagsisimula pa lamang pumasok ang internet sa buhay ng mga tao sa Hong Kong. Isang chat software ang sumikat sa buong mundo noon, ang ICQ. Mabilis itong naging paboritong gamit ng mga kabataan para makipagkaibigan, makipag-chat at magbahagi ng mga kwento sa kanilang mga buhay. Dahil sa kuryosidad at kagustuhang subukan ng bago, gumawa rin si Kaiden ng sariling account. Hindi niya alam na mula sa simpleng hakbang na iyon ay unti-unting bumukas sa harap niya ang isang ganap na naiibang mundo ng pakikipag-ugnayan, kapanapanabik ngunit puno ng panganib. Sa mundong virtual, unti-unting pinalawak ni Kaiden ang kanyang mga koneksyon. Nakilala ang iba't ibang tao mula sa sari-saring propesyon at may kanya-kanyang personalidad. Karamihan sa kanila ay mga kilala lamang online. Nag-uusap sila, nagkukwentuhan, nagbabagian ng mga simpleng pangyayari sa araw-araw, mga maliliit na bagay, ngunit sapat para magdulot ng pakiramdam na magiging malapit. Paminsan-minsan nakikipagkita rin si Kaiden sa ilan sa kanila sa totoong buhay. Kumakain sila ng sabay, naglalaro ng mahjong o nag-oorganisa ng maliliit na pagtitipon, kasama ang ilang malalapit na kakilala. Para sa kanya, ang ganitong mga pagkikita ay nagsilbing pahinga matapos ang nakakapagod na oras sa laboratorio.
Isang paraan upang pansamantalang makalimot sa bigat ng trabaho at muling makahinga ng magaan. Para kay Kaiden, ang ganitong uri ng pakikisalumuha, ang pagsasanib ng birtual at totoong mundo ay parang bagong simula sa buhay niya. Naging mas makulay ang mga araw niyang laging abala, at kahit paano nabawasan ang pakiramdam niyang mag-isa sa masigla pero banyagang lungsod. Pero marahil dahil sa unti-unti niyang pagkasanay, nagsimula rin siyang mawalan ng dating pag-iingat. Ang pagkikita ay laging karaniwan na sa kanya, kaya't hindi na niya ito masyadong pinag-iisipan. Nasanay si Kaiden na ipakilala sa tunay niyang mundo ang mga taong nakikilala niya online, nang hindi na rin sinusuri ng mabuti ang kanilang pinagmulan o tunay na layunin. Hindi niya kailanman naisip na sa likod ng mga tila inosenteng pag-uusap may nagkukubling panganib na dahan-dahang lumalapit, at hindi niya namalayang itinanim na pala niya ang binhi ng isang trahedya na hindi niya kailanman maisa sa isip. Oktubre 21, 1999, nagsimula ang araw na iyon na tila karaniwan lang. Bago umalis sa trabaho, sinabi ni Kaiden sa kanyang ina na wag nang magluto ng hapunan para sa kanya at wag na rin siyang hintayin ng gising. May binanggit siyang lakad kasama ang mga kaibigan sa Chungcha Island at magpapalipas siya roon ng gabi. Bilang isang ina, palagi niyang inaasam na sana'y makatagpo na si Kaiden ng tamang lalaki na makakasama sa pagbuo ng masayang pamilya. Kaya naman palagi niyang sinusuportahan ng buhay, panlipunan ng anak, at bihirang manghimasok o magtanong ng labis. Nang gabing iyon, inakala niya na wala namang kakaiba. Ngumiti lang siya at pinayuhan ng anak na mag-ingat. Saka siya muling nagpatuloy sa kanyang araw, payapa ang loob. Ngunit pagsapit ng tanghali kinabukasan, hindi pa rin umuuwi si Kaiden. Wala man lang tawag, kahit isang mensahe. Dito na nagsimulang kabahan ng kanyang ina. Karaniwan, kahit sa trabaho man o sa malayong biyahe, napakaingat lagi ni Kaiden. Nakasanayan niyang ipaalam sa pamilya ang kanyang schedule ng maaga. Kahit may kaunting pagbabago, agad siyang tumatawag para magbigay alam. Ngunit sa pagkakataong ito, tahimik ang lahat. Isang katahimikang labis na nakakapagpahigpit sa dibdib ng ina. Unti-unting sumisiksik sa kanya ang kaba. Minuto kada minuto, oras kada oras, ang tila karaniwang lakad ng anak ay biglang nagmistulang nakakatakot, na para bang may itim na ulap na unti-unting bumabalot sa kanilang buhay. Ang ina ay walang nagawa kundi ang maupo at maghintay sa tahimik na bahay. Hindi inaalis ang tingin sa telepono. Umaasang tutunog ito at magdadala ng balitang ligtas ang kanyang anak. Ngunit ang tawag na iyon ay kailanman ay hindi na dumating. Hanggang sa hapon na iyon, biglang tumunog ang telepono. At agad itong sinagot ng ina. Umaasang ang anak niya ang nasa kabilang linya. Ngunit hindi boses ni Kaiden ang kanyang narinig. Isang hindi pamilyar na babae ang nagsalita, na nagpakilalang si Shoyuk. Sa matatag na tinig, sinabi ng babae na isa raw siyang malapit na kaibigan ni Kaiden, at ipinaliwanag na nitong mga nakarang araw ay medyo masama ang loob ng anak dahil sa isang pagtatalo sa kanyang nobyo. Kaya pansamantala raw itong nanunuluyan sa bahay niya upang makapagpahinga at ayaw munang makipag-ugnayan sa kahit na nagsalita si Shaw ng tila natural lang. At paanong parang totoo pa ang lahat ng sabihin pa niya ang ina na huwag mag-alala, nakakausapin daw niya si Kaiden para umuwi sa lalong madaling panahon. Sa mga sumunod na araw, tumatawag si Shaw araw-araw, palaging nasa oras at nananatiling kalmado at banayad ng boses. Palaging sinisigurado sa ina na maayos ang kalagayan ng kanyang anak. Ngunit unti-unting gumigising ang kuntob ng isang ina. Sinubukan niyang alalahanin ang lahat ng kaibigang nabanggit ni Kaiden. Ngunit ni minsan ay hindi niya narinig ang pangalang Lee Shuyuk. At lalo siyang nagtaka nang mapansin niyang sa kanilang malalayong kamag-anak, mayroon talagang isang tao na may kaparehong kapangalan, Lee Shuyuk. Dahil sa kakaibang pagkakatulad na ito, nabahagian siya ng pagdududa. Dalawa lang ang posibleng paliwanag.
Maaaring isang matagal nang kakilala ng kanyang anak o isang estrangherong sinasadyang mag-imbento ng kwento. Ang mas nakakabahala pa, napansin niyang makalipas ang ilang araw, biglang hiniling ng babaeng nagngangalang Shoyuk na makipagkita ng personal sa ina ni Kaiden. Sa dahilang umanong gusto niyang pag-usapan ng pribado ang tungkol sa relasyon ni Kaiden at ng nobyo nito. Agad na nabahala ang pakiramdam ng ina. May hindi tama. Nakaramdam siya ng matinding kaba at mariing tinanggihan ng kahilingan para sa pagkikita. Habang naguguluhan pa siya ay nakatanggap siya ng isa pang tawag mula sa hindi kakilalang lalaki. Malamig ang boses sa kabilang linya. Habang sinasabing ang nobyo raw ni Kaiden ay nasa Macau, natalo sa sugal at may utang na 80,000 dolyares. Utang na si Kaiden umano ang naggarantiya. Mahigpit nitong hinihingi na bayaran agad ng pamilya ang halagang iyon. Pagkarinig nito, ang ina ay lubos na napatigil. Parang biglang nabura ang lahat ng kanyang iniisip. Kilalang kilala niya ang kanyang anak. Seryoso, may mataas na pamantayan sa pagpili ng makakasama. Hindi kailanman ito makikipagrelasyon sa isang sugarol, lalo na't hindi siya kailanman papasok sa ganitong uri ng utang para sa iba. Dito na tuluyang umangat ang matinding kaba sa dibdib ng ina. Napagtanto niya ang nangyayari ay hindi na isang simpleng tulad na sinasabi ng lalaki at mas may nakakatakot pang nakatago. Hindi na siya nagdalawang isip. Agad niyang tinanggihan ang hinihinging bayad sa utang at mabilis na nakipag-ugnayan sa mga pulis upang iulat ang insidente. Pagkatanggap ng ulat, agad nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad. Sa simula, nagtungo sila sa University ng Social Medicine ng University of Hong Kong kung saan nagtatrabaho si Kaiden upang mangalap ng impormasyon mula sa mga katrabaho. Ayon sa kanila, Oktubre 22 ay hindi na lumabas si Kaiden sa opisina. Sa una, inakala ng lahat na pansamantala lamang siyang may naasikaso at nakalimutang magpaalam sa leave. Kaya't walang masyadong nakapansin noon. Pero noong Oktubre 25, biglang may tumawag, isang babae na nagpakilalang si Shoyuk. Sinabi niyang abala raw si Kaiden sa ilang mahalagang bagay at ipinakuusap na siya na muna ang magpaalam sa opisina para sa kanya. Agad nakaramdam ng pagdududa ang mga pulis. Napansin nila ang kakaibang pagkakatugma. Ang pangalang Shoyuk ay kapareho ng babaeng tumatawag ng ilang ulit sa ina ni Kaiden. Malaki ang posibilidad na iisa lang ang taong ito at marahil siya rin ang may alam ng pagkawala ni Kaiden. Mukhang iisang tao lang ang dalawang iyon. At sa hindi inaasahang pagkakataon, noong mismong araw na iyon, biglang lumitaw sa opisina ang assistant ni Kaiden na si Yung Kayi. Sinabi niyang pinapakuha raw ni Kaiden ang ilang mahalagang dokumento dahil sanay na ang mga kasama sa opisina sa madalas na pagpunta ni Kayi. Walang sino man ang nakaramdam ng hinala, kaya hinayaan nila itong kunin ang lahat ng dokumento. Pagkatapos ng araw na iyon, tuluyang naglaho si Kaiden. Wala nang sinumang nakakita o nakarinig na kahit anong balita tungkol sa kanya. Habang mas lumalalim ang investigasyon, mas napagtanto ng mga pulis na hindi simpleng pagkawala ang nangyari. Mula sa nakalap ng bahiwatig, lumalabas na ang mga babaeng nagngangalang Show ay may malalim na kaugnayan sa kaso. At ang assistant ni Kaiden na si Yung Kayi tila may alam din sa totoong nangyari. Upang malinawan ang katotohanan, nagpasya ang mga pulis na siyasatin ang bank transaction history at credit card records ni Kaiden. Ngunit ang resulta ay lubos na ikinagulat ng lahat. Noong Oktubre 22 sa parehong araw na sinabing may personal na lakad si Kaiden, isang babae ang nagtangkang mag-withdraw ng 34,000 gamit ang kanyang ID card at bank card sa isang sangay ng bangko. Gayunman, napansin ng teller na hindi tugma ang itsura ng babae sa larawan sa ID, kaya't agad niya itong tinanggihan ang transaction. Ngunit kinahapunan din may gumamit ng credit card ni Kaiden upang bumili ng isang pambabaeng Rolex na nagkakahalaga ng 24,000 dolyares sa Monk District. Pagkasapit ng Oktubre 26, 4 na araw matapos iyon, muling ginamit ang parehong card sa parehong tindahan upang bumili ulit ng isa pang Rolex.
Ngunit nang tanungin ng staff ang babae tungkol sa tirahan ng may-ari ng card, hindi ito nasagot, dahilan upang kansilahin agad ang transaksyon. Kinabukasan din, muling ginamit ang credit card ni Kayden sa 3 tindahan sa Kowloon, kung saan bumili ang gumamit nito ng mamahaling pantalon at sapatos na gawa sa balat. Lahat ng palatandaan ay nagpahiwatig na malamang ay may masamang nangyari kay Kayden matapos siyang umalis ng bahay noong Oktubre 21. At ang taong gumagamit ng kanyang bank card ang pinaghihinalaang may kagagawan. Natukoy ng pulis na malaki ang posibilidad na patuloy na kukontakin sa kabilang panig ang ina ni Kayden para humingi ng pera. Kaya agad nilang inilunsad ang plano ng aksyon. Pinayuhan nila siya na kung may tatawag, manatiling kalmado at pahabain ang usapan hanggat maaari upang mabigyan ng oras ang tracing team na matukoy ang lokasyon. At gaya ng inaasahan, noong Oktubre 28, muling tumawag ang babaeng nagpakilalang si Shock. Sa pagkakataong ito, tila inis na inis ang kanyang boses. Nagrereklamo na ibinunyag ni Kayden ang kanyang numero sa mga nagpapautang na ikinabit rin siya sa sitwasyon na nagdulot ng maraming problema. Ngunit ilang segundo lang, kinuha ng isang lalaki ang telepono. Malamig ang kanyang boses, may halong banta. Kung hindi agad babayaran ng pamilya ang 80,000 dolyares na utang sa sugal, pipilitin niya si Kayden na magtrabaho sa mga bar para mabayaran ang utang. Naka-wire trap na ng pulis ang buong tawag at ginabayan ang ina ni Kayden na tumugon ng kalmado at mahabang usapan. Dahil dito, mabilis na natukoy ng tracing team na ang pinanggalingan ng signal ay mula sa isang public phone booth sa lugar ng Twin Moon. Noong gabing iyon, agad nilang ipinakalat ang mga pulis na nakadeskrito sa paligid, naghihintay sa pagbabalik ng sospek. At gaya ng hula, kinabukasan ng umaga ng Oktubre 29, muling tumunog ang telepono. Muling tumawag ang kidnapper. Matalim ang boses, patuloy ang panghihikayat na bayaran ng utang. Kasabay nito, nakita ng mga detective na nagtatago malapit sa phone booth ang isang lalaki na tumatawag. Kitang-kita ang tensyon at palaging tumitingin sa paligid. Halos nakilala na ng pulis ang taong ito bilang direktang sangkot sa kaso. Ngunit upang hindi maalerto ang target, nagpasya silang huwag siyang arestuhin agad. Sa halip, tahimik nila siyang sinundan para masubaybayan ang buong network. Pagkatapos umalis sa phone booth, sumakay ang lalaki ng taxi patungong Ferry Pier at saka sumakay ng bangka papuntang Chungcha Island. Ang tuklas na ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng pulis na maaaring hawak si Kayden sa isla. Dahil bago siya mawala, sinabi niya sa kanyang ina na pupunta siya sa Chungcha para ma-enjoy kasama ang mga kaibigan. Nang panahong iyon, bumabalot na ang gabi sa tahimik na Chungcha Island. Walang ka-idea ang kahinahinalang lalaki na tahimik siyang binabantayan ng mga pulis sa bawat hakbang. Tahimik na naglalakad ang dalawa sa paikot-ikot na daan sa tabing dagat. Hiwalay ng ilang dosenang yarda upang maiwasang mahuli. Naglakad sila ng humigit kumulang 2,300 talapakan, 700 metro. Dumaan sa isang maliit na resort na tinatawag na Dong Ji Chao. Karaniwang masikip sa mga turista tuwing araw, ngunit ngayon nababalot ng katahimikan. Nagpatuloy ang lalaki pahilaga. Sinundan ang dalampasigan na may puting buhangin na halos 650 talampakan hanggang sa huminto siya sa harap ng isang abandonadong incinerator na pinalilibutan ng mga kalat na ladrilyo at industrial na basura. Ang liwanag mula sa flashlight ng mga pulis na nasa malayo ay bahagyang tumama, sapat lang upang makita siyang yumuko at tahimik na dumulas pababa sa bunganga ng hukay. Sa ibaba, sinimulan niyang igalaw ang isang marumi at punit-punit na puting kutsyon. Tahimik at kakaiba ang kilos na parang may itinatago. Pagkalipas ng mga 5 minuto, inilabas ng lalaki ang kanyang cellphone para tumawag habang papalapit sa resort. Nang makumpirma nilang umalis na siya, tahimik na lumapit ang mga pulis upang magsiyasat.
Nang itinaas ang isang sulok ng kutsyon, nakita nila ang isang malaking itim na plastic na bag na nakalapag sa tumpok ng mga bato na may mabahong amoy na lumalabas sa pagitan ng gilid ng bag. Nag-alala ang pulis na nakadiskreto ng itali ang nylon na lubid na bumabalot sa plastic na bag at agad niyang nakita ang isang pares ng sunog at namuong binti ng tao. Mabilis niyang tinawag ang serious crime team para sa backup. Mga 9:30 ng gabi, isang senior inspector ang nanguna sa isang team na binubuo ng 12 detective at isang forensic doctor papuntang Chung Chau Island. Nang makipagkita sa mga pulis na nakadiskreto sa pier, nakita nila ang isang lalaki at 2 kabataang babae na nagmamadaling papunta sa Dong Di Bilia. Agad nagkunwaring grupo ng mga turista sa bakasyon ang mga pulis at dahan-dahang sinundan sila papunta sa isang gusali sa Area C. Mga kalahating oras matapos pumasok ang 3 sa apartment sa ikalawang palapag, natuklasan silang nagdadala ng isang pangkutsyon at palihim na pupunta sa incinerator. 650 talampakan ang layo. Inutusan din ng inspektor ang 4 na ahente, 2 lalaki at 2 babae na magpanggap na magkapares at tahimik na sundan sila. Pagdating sa incinerator, magkasamang hinila ng lalaki at ng 2 babae ang katawan mula sa ilalim ng puting kutsyon palabas ng hukay na bato at inalapag ito sa puting kutsyon. Pagkatapos, tinakpan nila ang katawan gamit ang bagong dinalang kutsyon at tinalian ng lupa at mga bato sa ibabaw upang makumpirma nilang mahihirapan ang sinumang tagalabas na makita ang bakas. Bumalik sila sa gusali ng Dong Di Xiao nang hindi lumilingon. Habang umalis ang 3 suspect sa resort, nakipag-ugnayan ang natitirang mga detective mula sa Serious Crime Unit sa pamunuan ng resort at nakuha ang mga susi upang makapasok sa waiting area. Pagbukas nila ng pinto, mabilis at mahigpit na naaresto ng pulis ang 3 suspect. Mga 1:00 ng madaling araw, dinala ng mga detective ang lalaki sa incinerator upang tukuyin ang eksena. Ayon sa forensic examination, ang biktima ay babae, humigit kumulang 35 taong gulang, may taas na 5'5" at timbang na 55 kg. Suot ng biktima ang isang mahabang gray na damit na may manggas, walang alahas o mahalagang bagay. Patay na ang biktima ng halos 1 linggo. Walang malinaw na malubhang pinsala sa katawan, ngunit marami ang mga sugat sa pulso na palatandaan ng pagtatanggol. At natagpuan ang maraming sangkap ng gamot sa katawan na may palatandaan ng pagsipsip ng tubig dagat. Karamihan sa tissue sa mukha at leeg ay na-decompose na, kaya mahirap tukuyin ng forensic doctor ang sanhi ng kamatayan ay mechanical na pagkapigil sa paghinga. Samantala, mabilis na dumating ang forensic team sa resort upang magsagawa ng investigasyon ng maaga sa umaga ng Oktubre 30 at natuklasan ang dugo na tugma sa dugo ng biktima sa isang kumot sa apartment kung saan naaresto ang 3. Kumpirmado ng pulis na ang natagpuang katawan ay ang nawawalang researcher ng University of Hong Kong na si Kaiden. Kaya sino ang 3 naaresto? 1 lalaki at 2 babae. Anong malabo at nakatagong ugnayan ang meron sila kay Kaiden na nauwi sa ganitong malupit na trahedya? Upang maunawaan ito, kailangan nating bumalik sa taong 1998 kung kailan nagsimula ang lahat. Noong taong iyon, sa pamamagitan ng online chat software na ICQ, nagkakilala si Kaiden at Kai Chong Tong, isang batang empleyado sa bangko. Agad silang nagkaisa mula sa kanilang unang pag-uusap, para bang matagal na silang magkakilala. Matapos ang maikling panahon, nagpasya silang magkita ng personal. Pumunta pa si Chong King Tong sa bahay ni Kaiden. Tinulungan siyang ayusin ang kanyang computer at mag-install ng software, at unti-unting naging malapit sila sa isa't isa. Bagamat hindi nauwi sa romansa ang relasyon nila, nabuo ang isang malalim na pagkakaibigan, isang ugnayan na kasing lapit ng magkapatid. Pagsapit ng Setyembre 1999, higit 1 buwan bago mangyari ang kaso, sinabi ni Chong King Tong kay Kaiden na naghahanda siya sa kanyang kasal at ipinakilala sa kanya ang kanyang fiancé na si Yung Kai-yin.
Nagkataong naghahanap si Kaiden ng part-time na assistant para suportahan ang kanyang research work. Dahil sa pagpapakilala ni Chong King Tong, naging personal assistant ni Kaiden si Kayi. At mula noon lalo pang naging malapit ang dalawang babae. Di nagtagal ipinakilala ni Kayi ang isang kanyang malapit na kaibigan, si Chung Man-kit, sa circle ng mga kaibigan ni Kaiden. Si Chung Man-kit noon ay 29 na taong gulang pa lamang, ay isang lalaki na nakaranas ng nabigong kasal at mag-isa na nag-aalaga sa kanyang 4 na taong gulang na anak na babae. Sa panlabas mukhang mahinahon at mabuting asal siya, ngunit sa likod ng itsura niya ay isang magulong buhay na puno ng utang. Labis siyang adik sa sugal, nawala ang lahat ng kanyang pera at nalunod sa mga utang na hindi na mabayaran. Nakakatawa pa, ang kanyang ama ay retiradong police supervisor at ang kanyang ina ay isang police chief, ngunit ang kanilang nag-iisang anak ay naligaw ng landas ng krimen. Sa loob lamang ng ilang taon, nasangkot na si Mayanit sa maraming kaso mula sa pagbebenta ng pirated disc, pag-aari ng mga armas hanggang sa pagnanakaw at nakatala sa criminal record. Upang hindi ikahiya ang kanyang pamilya at ayaw niyang madamay ang kanyang mga magulang, tinigil niya ang lahat ng komunikasyon, namuhay ng lihim gamit ang government emergency subsidies, habang dala pa rin ang malaking utang na mahigit 65,000 Hong Kong dollars mula sa mga finance companies. At ayon sa mga kakilala, napakalapit ng relasyon nila Kayi at Maynit. Madalas pang bumisita si Kayi sa bahay ni Maynit, tumutulong sa kanyang ina sa pag-aalaga sa maliit na bata. Ipinakilala ni Maynit ang kanyang kasintahan na si Lung Kaiwa kay Kaiden, na lalong nagpahirap at nagpalitos sa relasyon ng 4. Si Leong Kaiwa noon ay 22 taon pa lamang, isang batang babae na may mapait na nakaraan. Noong bata pa siya, nasugatan ng kanyang kaliwang mata na nagdulot ng malubhang pinsala sa paningin. Mula noon, pinuno ng pakiramdam ng kakulangan at mababang pagpapahalaga sa sarili ang kanyang isipan, kaya naging tahimik, nakahiwalay ang kanyang personalidad na may ilang tunay na kaibigan. Nagtatrabaho siya sa isang convenience store sa lugar ng Twin Moon. Dito niya nakilala si Maynit na madalas dumating sa tindahan para mamili. Ang mga simpleng pag-uusap ay unti-unting nauwi sa romantikong damdamin at sa uli naging kasintahan ni Maynit si Kaiwa. Kapansin-pansin ng lahat ng mga taong ito ay nagsimula bilang online lamang nakakilala sa pamamagitan ng ICQ software. Nag-chat sila ng maayos at kalaunan lumipat mula sa virtual na mundo patungo sa realidad. Unti-unting naging magkakaibigan at magkakatrabaho na bumuo ng masalimuot na ugnayan sa pagitan ng 4 na tao: Kaiden, Kayi, Maynit at Kaiwa. Nagkikita-kita sila halos linggo-linggo, minsan kumakain at umiinom, minsan naglalaro ng mahjong, tila maayos, malapit at walang kamalay-malay sa panlabas. Ngunit sa mga tila walang alalang pagtitipong ito, unti-unting nahabi ang isang web ng krimen sa kakulangan ng pag-iingat ni Kaiden. Isang trahedya na nagsimulang umanyos. Pagkatapos maaresto, inamin ng 3 sospek, Maynit, Kayi at Kaiwa, ang kanilang partisipasyon sa pagdukot kay Kaiden. Sa interogasyon, sinabi nilang pareho na sa loob ng online sa grupo ng mga kaibigan, si Kaiden ang may pinakamaraming yaman. Kumikita siya ng halos 2 milyong Hong Kong dollars mula sa mga investment sa stock, habang ang 3 naman ay nalulunod sa lumalaking utang, namumuhay sa hirap at pangamba. Ang agwat sa yaman at kasakiman ang nagbulag sa kanila sa obsesyon sa pera. Plano nilang dukutin si Kaiden para hingin ang ransom at bayaran ng kanilang mga utang kahit na walang pakundangan. Maagang umaga ng Oktubre 21, 1999, inihanda ni Kayi at Kaiwa ang mga sleeping drug at mga kailangang kagamitan at nagtungo sa resort sa Chung Cha Island, ang lugar sa kanilang piniling pagkakakulong sa biktima. Ginamit ni Kaiwa ang kanyang sariling ID para magparehistro, nagbayad ng 30 Hong Kong dolyar, humigit kumulang 38 dolyares, upang magrenta ng maliit na kwarto sa resort.
Si Mainit naman ay gumanap bilang pain sa kanilang plano. Noong hapong iyon, tumawag siya at inimbitahan si Kaiden sa Chongcha pagkatapos ng trabaho. Sinasabing magtitipon-tipon sila para maglaro ng mahjong tulad ng dati. At mananatili doon ng magdamag para sa kaginhawaan. Dahil maraming beses na talagang naglaro ng mahjong ang apat, wala talagang pinaghinalaan si Kaiden. Sa inosenteng pagtawag, inisip niyang ito ay isang normal na pagtitipon kasama ang mga kaibigan. Masayang pumayag si Kaiden, hindi alam na ang maikling paglaklakbay na ito ay magiging huling paglalakbay ng kanyang buhay. Pagdating ng gabi, sumakay si Kaiden sa bangka. Lisan ang pantalan patungong Chongcha Island. Naghihintay na si Mainit sa pier. Nakangiti at binati siya tulad ng dati. At saka dinala siya sa resort na inihandanan niya kasama ang kanyang mga kasabwat. Sa loob ng maliit na kwarto, nakasuot na ng maskara sina Kayi at Kaiwa, nagtatago sa mga anino, naghihintay ng pagkakataong umatake. Sa sandaling pumasok si Kaiden sa pintuan, sumugod ang dalawa upang pigilan siya. Gamit ang telang binasa sa anesthetic na mahigpit na idinampi sa kanyang ilong at bibig. Nataranta si Kaiden at nagpilit na makalaya, ngunit ilang segundo lang, kumilos na ang gamot at siya'y nawalan ng malay sa sahig. Agad namang ginamit ni Mainit ang lubid upang higpit na itali ang mga kamay at paa ni Kaiden. Iniisip na kontrolado na ang lahat. Ngunit hindi naglaon, biglang nakabalik ng malay si Kaiden na ikinagulat ni Mainit. Sa kanyang pagkalito, pilit niyang lunukin ni Kaiden ang mga gamot na hindi kilala at pinagmulan at saka ibinuhos ang beer sa kanyang bibig upang mas mabilis na maabsorb ang gamot na nagdulot sa kanya ng muling pagkakoma. Hanggang puntong ito, magkatugma ang testimonya ng tatlong sospek, ngunit mula rito lumitaw ang seryosong kontradiksyon. Iginiit ni Mainit na ang buong plano ay panukala ni Kayi at siya'y pilit lamang na nasangkot. Nagpatotoo siya na noong gabing iyon nang lumabas siya para kumuha ng pera, muling nakabalik ng malay si Kaiden at nakilala sila, kaya agad na iminungkahi ni Kayi na patayin siya upang alisin ang ebidensya. Sinabi ni Mainit na nag-atubili siya, hindi niya matiis, ngunit pagbalik niya patay na si Kaiden sa kamay ni Kayi at Kaiwa. Ayon sa kanya, sinabi ng dalawang babae na nagising si Kaiden at desperadong humingi ng tulong. Natakot sila at ginamit ang unan upang pigilan ang kanyang muka hanggang huminto ang kanyang paghinga. Nagpatotoo si Mainit na sobrang gulat siya, ngunit kailangan pa rin niyang tulungan ng kanyang mga kasagwat na itapon ang katawan. Nilagyan nila ng maskara ang katawan ni Kaiden, inilagay sa isang malaking nylon na bag, saka dinala sa tabing dagat at tinapon sa isang mabatong lugar. Ngunit ibinalik ng alo ng katawan sa pampang, kaya kinailangan nilang hilahin ito patungo sa isang abandonadang incinerator na malapit. Gayunpaman, ang testimonya ni Kayi at Kaiwa ay kabaliktaran ng sinabi ni Mainit. Iginiit ng dalawa na ang ideya ng pagdukot ay mula kay Mainit mismo, hindi sa kanila. Ayon kay Kayi, nauna na niyang pinahiram si Mainit ng medyo malaking halaga na pera, ngunit hindi ito naibalik at patuloy na pagdami ng utang. Nang ma-pressure siya ng mga nagpapautang, naisip ni Mainit ang ideya na dukutin si Kaiden para sa ransom, upang bayaran ng utang at hatiin ang natitirang pera. Parehong nagpatotoo sina Kayi at Kaiwa na habang nag-aalab at humihimagsik si Kaiden, ginagamit ni Mainit ang unan upang higpitan ang kanyang muka, na nagdulot ng kanyang pagkasakal hanggang mamatay. Ang dalawang babae ay pinilit lamang na manatili at tumulong, hindi direktang isinagawa ang pagpatay. Sa puntong ito, ang testimonya ng tatlo ay bumubuo ng tatlong ganap na magkakaibang bersyon na parehong krimen. Ano nga ba ang katotohanan? Sino talaga ang pumatay kay Kaiden? Noong Enero 5, 2001, higit isang taon matapos mangyari ang kaso, ang pagpatay ng yumanig sa buong Hong Kong na nagdulot ng galit ng publiko at espesyal na atensyon ng media ay tuluyan ng dinala sa paglilitis sa Hong Kong High Court.
Ang tatlong akusado, sina Maynit, Kayi at Kaywa, ay hinarap ang dalawang seryosong kaso, pagpatay at iligal na pagtatapon ng katawan. Gayunpaman, nang humarap sa korte, mariing itinanggi ng tatlo ang kaso ng pagpatay at inamin na lamang ang manslaughter. Sa paglilitis, aktibong ipinagtanggol ng abogado ni Maynit ang kanyang kliyente. Iginiit na si Maynit ang hindi totoong mastermind ng krimen. Ayon sa kanya, ang dalawang babaeng akusado, sina Kayi at Kaywa, ang nasa likod ng buong plano. Iginiit ng abogado na ang dalawang babae ay nakulong sa parehang women's prison, kaya nagkaroon sila ng maraming pagkakataon na magpalitan at magdiskusyon. Na inaayos ang kanilang testimonya upang maging iisa ang kwento at ilipat ang buong pananagutan kay Maynit. Pinagtibay ito ng mga tauhan sa bilangguan. Nagpatotoo sila na habang nakakulong, madalas na nagkakausap sina Kayi at Kaywa. Maaaring magpalitan ng kwento habang kumakain, nagbabasa o mga pahinga sa labas, kaya't hindi maaalis ang posibilidad na nagkakaisa ang dalawang babae sa kanilang testimonya bago ang paglilitis. Gayunpaman, sa mga instruksyon sa hurado, malinaw na binigyang diin ng presiding judge ang isang mahalagang punto. Ang pagkamatay ni Kaiden ay direktang resulta ng mga kilos ng tatlong akusado. Ito ay hindi matatawarang katotohanan na kinilala ng parehang prosecution at defense attorney. Ang pangunahing isyu na kailangang tukuyin ng hurado ay hindi kung sino ang direktang nagsagawa ng krimen, kundi ang tatlong tao ba ay may intensyon na pumatay bago mamatay si Kaiden. Kung mapatunayan ng hurado na ito ay premeditated murder, lahat sila ay dapat managot sa kaso ng pagpatay. Sa kabaliktaran, kung paniniwalaan nilang walang paunang intensyon na pumatay at aksidenteng namatay si Kaiden habang siya'y pinipigilan, maaari itong ituring na manslaughter. Pagkatapos ng 11 oras na tensyonado at maingat na deliberasyon, sa wakas ay inihayag na ng hurado ang kanilang hatol. Ang tatlong akusado, sina Chan Maynit at Yaong Kayi at Long Kaywa, ay pawang napatunayang guilty sa pagpatay at hinahabtulan ng habang buhay na pagkakakulong. Nang inanunsyo ang hatol, halos sumabog ang atmosphere sa loob ng korte. Noon sumiklab ang opinyon ng publiko sa Hong Kong. Nag-alab ang damdamin ng tao, galit at labis na nalungkot sa maligim na pagkamatay ni Kaiden. Ngunit kasabay nito, may bahagyang ginawa dahil sa wakas ay naipagkaloob ang katarungan. Hindi nagtagal, naghain ng apela ang tatlong akusado, umaasang mababaliktad ang hatol. Gayunpaman, tinanggihan ng appellate court ang lahat ng apela at pinagtibay ang hatol sa paglilitis. Ay ganap na may batayan at legal, at sa ganoong paraan ang kasong tumagal na higit 1 taon ay tuluyan nang natapos. Sa mundong ito na puno ng oportunidad at tukso, ang pagiging maingat at mapagmatsyag ang huling panangga at protekta sa bawat isa laban sa trahedya, at yan ang kaso natin sa araw na ito.